and forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Hubson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. RH!
Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabi ito mga kaibigan ng Holy Monday, Lunes Santo. Ngayon pong Holy Week, March 30, 2026. Sa ating pong headlines, mga bus terminal, Pantalan at Paliparan naka-heightened alert sa Holy Week Exodus. Dagsa na rin ng mga pasahero. Presyo ng diesel tataas ng 145 hanggang 153 pesos kada litro. Kerosene aabot sa 169 kada litro simula bukas ayon sa DOE. Halos 100,000 pasahero na kinabang daw po sa unang araw ng libreng sakay sa lungsod ng Maynila. Mga bus company na nagtaas ng pasahe iniimbestigahan na ng DOTR. Ito pa, naku naman no, Diyos ko pong maawain, ano ho? Halaga ng ating piso, abay lalo pang sumadsad sa pinakamababang palitan na 60 pesos and 69 centavos sa bawat US dollar. Impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman George Garcia at 6 na commissioners kasado nang ihain sa Kamara. May nangyari pong aksidente na may nalunod ho, trahedya ano ho, sa isang irigasyon sa may Muñoz, Nueva Ecija, 3 ang namatay. Sa TNT Global News, Indonesian UN peacekeeper patay sa pagsabog sa Lebanon. Sa sports, De La Salle Lady Spikers pasok na sa Final Four sa UAAP Season 88. Sa TNT Showbiz, Jake Cuenca at Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo nagpalitan ng sweet comments sa Instagram. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, nagsimula na po ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan, partikular na sa Batangas Port, na uuwi po sa mga lalawigan ngayong pong Semana Santa. Sa panayam po ng programang 2x2 kay Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago, sinabi niya na inilusad din ng ahensya ang pilot testing ng Online Reservation Assistance System o in short, ORAS, sa mga pantalan na Batangas, Lucena at iba pang pangunahing ruta para maging magaan ang biyahe. Layunin po ng ORAS na mabawasan ng oras sa pila at matiyak daw po ang islat ng mga pasahero. Sa ilalim po ng sistema, 3 hakbang lamang kailangan gawin. I-scan ang QR code, piliin ang biyahe at magpa-reserve. Nilinaw pa ng PPA na hindi pa kasama sa sistemang online payment at ito po ay reservation pa lamang at sa pantalan na mismo babayaran ng ticket. Ang pilot testing ng oras ay sasagawa mula Marso at 30, ngayon po yan, hanggang Abril 8 at posibleng palawakin sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Simula na po yung pagdagsa ng mga kababayan natin sa mga pantalan para po pauwi sa kanilang probinsya. At mabanggit ko lang po, Katonying, para din po matulungan yung mga kababayan natin sa kanilang pagbabiyahe. Tayo po ay nag-pilot test nung tinatawag po nating Online Reservation Assistance System o ORAS. Sa mga pantalan po natin dyan po sa Batangas at sa Lucena at sa mga probinsya po kung saan po pinupuntahan ng mga kababayan natin na lumalayag po mula Batangas at Lucena. Yan po mga kaibigan ng panayam po kay PPA General Manager Jay Santiago sa oras ho ng programang 2x2. Samantala, umabot na sa higit 34,800 o halos 35,000 ang bilang po ng mga pasaherong dumaan sa mga pantalan sa bansa ngayong Lunes Santo. Ayon sa Philippine Coast Guard, higit 19,000 na pasahero
ang outbound habang higit naman sa 15 pasahero o 15,000 pasahero ang inbound. Naka-heightened alert na rin ang district at substation ng Philippine Coast Guard mula nitong March 28 hanggang April 5. Nag-inspeksyon na rin ang mga Coast Guard district sa buong bansa sa 158 barko at 60 motorbangka para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. TNT Tomorrow's News Tonight. Higit 3 milyong pasahero naman ang inaasahan na ho ng Philippine Coast Guard na dadagsa sa mga pantalan ngayong pong Semana Santa. Ayon po kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nakapagtala na po kaagad ng 26% pagtaas sa bilang daw po ng mga biyahero simula pa noong March 28 sa kabila ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Target naman ng ahensya na makamit ang zero maritime incident ngayong pong taong ito. Kaugnay po nito ay nanawagan naman ng Philippine Coast Guard sa publiko na maging alerto at agad na gamitin ang kanilang e-sumbong system para sa anumang emergency. Samantala, aminado naman ng Philippine Ports Authority na may kakulangan sa bilang ng mga barkong bumabiyahe bunsod ng epekto ng krisis sa Middle East. Sa panayam sa programang 2x2 para kay PPA General Manager Jay Santiago, sinabi nito na tinatayang nasa 10% ng mga biyahe ang nagbawas o naantala habang ang iba naman ay bumagal ang operasyon. Nakapagtala na rin umano ng pagtaas ng pasahe sa mga barko na umaabot sa humigit kumulang 20% kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa kabila nito'y ibinaba naman ng PPA sa 1 peso ang terminal fee para sa mga agricultural cargo at rolling vehicle mula dating 516 pesos bilang tulong sa epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Tiniyak ng PPA handa ang mga pantalan sa pagdagsa ng pasahero at nagpatupad din ng no-leave policy. Sabi na po natin sa mga kababayan natin na maghanda po sila na kung ang biyahe naman po nila ay hindi talaga ay may paglipapaliban pa, ipagpaliban na lang muna po nila dahil medyo pahirapan po talaga ang pagsakay po ngayong Semana Santa. Base po sa mga report, yung mga notisya pong binigay ng mga shipping line, halos 10% po ang nagbawas po ng biyahe. Kung hindi man po nagbawas, nagsuspinde o kung hindi man po ay bumabagal po yung turnaround time dahil medyo binabagalan po nila yung biyahe para makatipid po sa krudo. Si PPA General Manager Jay Santiago. TNT Tomorrow's News Tonight. Naka-heightened alert naman ng mga paliparang pinamamahalaan po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, para sa paggunita ng Semana Santa. Ayon po kay CAAP Director General Raul Del Rosario, tinataya daw hong sisipa ng 7 hanggang 10% ang bilang ng mga pasero ngayon pong Holy Week. Katumbas daw po ito ng 550,000 pagtaas sa passenger traffic kumpara sa higit sa 505,000 na itala sa kaparehong panahon noong isang taon. Niyatasan po ni Del Rosario ang lahat ng area at airport manager na magkasa daw po ng heightened operational readiness measures, kabilang po ang karagdagang deployment ng mga tauhan at mas istriktong security protocol. Payo ho sa mga biyahero, magtungo daw po sa airport ng 2 hanggang 3 oras. Bago po ang inyong flight o paglipad ng inyong eroplano, tignan daw po ang real-time flight updates at siguruhing nakahandang lahat ng travel documents. Samantala, nakalerto na rin po mga pantalan at mga bus terminal sa buong bansa sa dagsa ng mga pasahero ngayon pong Semana Santa. Pansamantalang papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial buses na gamitin ang EDSA lane. Ito'y para tulungan ang mga pasaherong uuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Sa abiso ng MMDA, magsisimula ito sa araw ng Miyerkules, April 1, alas 9 ng gabi hanggang sa araw ng Lunes, April 6, alas 6 ng umaga. Sa ilalim nito, papayagan lamang na bumiyahe ang mga bus na galing Central Luzon sa Cubao Terminal sa Quezon City, habang hanggang sa Pasay at sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX naman ang mga bus na galing sa Southern Luzon.
TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, mas marami na ang dumadagsang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ngayon pong bungad pa lamang ng Semana Santa kumpara sa bumiyahe nung nakalipas na taon. Ayon po sa pamunuan ng PITX, umabot na raw po sa may 178,000 pasahero. Ang naitala kahapon, linggo ng palaspas mula sa may 165,000 mga pasahero ng kaparehong panahon noong pong 2025. Ayon po kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, marami daw pong ayaw nang gumamit ng sariling mga sakyan, kaya sila ho'y nagdesisyong mag-commute na lamang. Sa katunayan, mula Marso 22, higit po sa 1.4 na milyong pasahero na ang nitatala po sa terminal. Ilang mga biyahe daw po patungong Bicol ang fully booked na hanggang Sabado de Gloria. Gayon din ang ilang biyahe pa Norte, Mindoro, Visayas, maging sa Mindanao hanggang Abril 2. Subalit nilinaw po ng PITX na mayroong mga inaprobahang special permits hanggang sa buong long weekend. Nanawagan si Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX spokesperson Jason Salvador sa mga biyahero na mag-book na lang ng tiket ng mas maaga. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi naman ni Salvador na may ilang bus operator ang nagbawas na rin ng kanilang biyahe dahil sa taas ng presyo ng krudo. Pero nangako naman niya ang mga operator na magdagdag sila ng unit kapag kinailangan ngayong Semana Santa. Gayunpaman, makababiyahe lamang ang karagdagang bus kung tiyak na ang bus operator na mapupuno ito para maiwasan ang pagkalugi. Kaya para hindi na maghintay ng matagal na sa pila, ay mas mainam na makapag-book ng ticket sa mas maagang panahon. Yun naman sa mga partner operators natin ang nagbabawas ng kanilang mga biyahe. Sa kadahilan ng nahihirapan na rin sila i-sustain yung kanilang operations. So, natin, nakipagpulong tayo sa kanila, nangako naman po sila na magdi-deploy sila ng kanilang mga units dito as much as may pasahero po. No? Ang magiging epekto lang, ang gusto lang nila mangyari is that bago nila i-deploy yung kanilang mga additional units, siguraduhin fully book na po ito, meaning occupied po lahat ng seats nila. Ang magiging epekto na po nito sa ating mga mananakay, magkakaroon lang po ng karagdagang waiting time at pagpila. Kaya kung maaari sana, mag-book sila maaga, bumili sila na maaga, upang sa ganun, maaga rin ma-deploy yung ating mga bus at di na sila maghintay na matagal. Si PITX spokesperson attorney Jason Salvador. TNT Tomorrow's News Tonight. Inireklamo naman ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa LTFRB ang 8 bus company na napaulat daw hong nagtaas ng pasahe kahit hindi ito pinahintulutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, kabilang po dito mga bus na pawa mga biyaheng Bicol. Ito po ay kinabibilangan ng Bicol Isarog, RU Diaz, St. Marta, RMB, ang DLTB, ang Bicol Magayon, maging ang Super Lines at ang JVH. Ayon po kay Calbasa, napagalamang may mga hidden charges umano sa mga mananakay kahit na maaga silang nakapag-book ng kanilang mga tiket. Sa ngayon po, inulat naman ng LTFRB na inimbestigahan na ang naturang mga reklamo. Nagtaas din po ng pasahe ngayong Lunes Santo ang ilang bus companies na biyaheng panorte. Sa report ni RH5 Val Gonzales, 335 pesos na ang pasahe sa Victory Line bus mula Tarlac City hanggang sa Bagong Barrio Caloocan City o katumbas ng 16 pesos na pagtaas kumpara sa 319 pesos kahapon. Nauna nang nagtaas ng 24 pesos noong nakaraang linggo ang Solid North Bus Company. Sa parehong ruta na kahapon po ay nasa 315 pesos na ang singil mula sa dating 291 pesos. Ganito rin ang halos ang ipinatupad na taas sa pasahe ng Cisco Bus na bumabiyahe rin ng Central at Northern Luzon. Gano? Hindi nga pinayagan tapos nagtaasan sila ng pasahe. Aba, LTFRB, mga sir, anong ginagawa ho ninyo? Dapat kayo ho ang humahambalo sa mga pasaway ng mga bus company. Ano ho? TNT Tomorrow's News Tonight. Ipinagutos naman ng Department of Transportation ang investigasyon para sa mga bus company na nagtaas singil. Ito na. Sa Pasay, kasunod po ng natanggap na reklamo na merong ilang mga kumpanya ng bus
na biglahong nagpatupad ng fare hike. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, walang sinumang pinahintulutang bus company sa buong bansa na magtaas ng singil pasahe. Imbestigahan sila, kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit dun sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging and maybe a ground for the suspension of or revocation of your franchises. Bukod sa 8 mga bus company na nirereklamo sa PITX, abay meron pa nga hong ilang mga bus. Yung binanggit mo to, di ba, partner, sa Norte, ha? Oo. Solid North ba yun? Solid Tapos Victory North, Liner. Cisco. Yes. Diyos ko po, Cisco. Ang naningil daw po ng sobra na umabot pa hanggang 44 pesos sa biyaheng mula Cubao patungong Central Luzon. Dahil dito apila ni Secretary Giovanni Lopez sa mga paserong nakaranas, sila ay siningil ng mas mataas na pasahe nang walang paintulot po ng LTFRB ay parating lamang sa kanilang tanggapan. At sa ating mga kababayan naman po at na biktima o nakaranas ng ganitong pagtataas ng mga pamasahe na walang pahintulot mula sa LTFRB, iparating nyo po sa LTFRB, sa LTO, sa DOTR, sa ating mga social media. Siguro, Secretary Lopez, sir, kayo na mismo magtungo sa mga bus terminal? Oo. Yung mga mag-inspect na po kayo dyan, ha? Tsaka magbigay kayo ng platform na po pwedeng magreklamo yung mga pasahero nang hindi na kailangan pumunta sa tanggapan. Yung tipong online tapos i-scan na lang yung mga ebidensya nila. Pero ako naman, ang suggestion ko nga, sila na magtungo sa itong mga opisyal ng LTFRB, opisyal ng DOTR, ang magtungo na sa mga bus company na yan. I-check nila sa kanilang mga bus terminal yung kanilang mga pamasahe, ha? At saka ano na nangyari? Makikita naman yan kung nagtaas Ano na nangyari doon sa mga mystery rider? Dapat alam niya yung mga mystery rider ngayon na, di ba? Mysterio Rider. Mysterio Rider. Hindi, Mystery Rider. Mystery Rider yun. Hindi kasi yung mga yun for security Oo, pero hindi. May nakarating ba sa kanilang report ang Mystery Rider o puro pasahero talaga na nagre-reklamo? Nag-exist ba yung Mystery Rider? Oo, baka naman mystery din. Baka naging kamote. Kamote rin. And tomorrow's News Tonight. Samantala, nakataas na ang alerto ng Philippine National Police ngayong Semana Santa kung saan ay kabuang 59,000 na security personnel ang ikinalat sa buong bansa hanggang sa April 6. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang dito ang 40,000 na pulis at 20,000 augmentation forces. Sa ngayon ay sinimula na ng Highway Patrol Group ang inspeksyon sa mga transport hub, hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa Central Luzon. Pero bukod sa mga terminal, tatao rin ang PNP sa mga bahay-simbahan at tourist spots at iba pang mga pampublikong lugar. Target din ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mapababa ang kaso ng pagkalunod at road crashes ngayong taon matapos itong tumaas noong nakalipas na taon. Sa kabila po kasi ng krisis sa langis, inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero at bakasyonista sa mga resorts at beach ngayong Holy Week. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. TNT News ngayon po gabing ito ng Lunes Santo. Heto na, makinig kayo ha. Abangan po ninyo itong announcement mula po sa Department of Energy tungkol po sa panibago na namang taas sa presyo ng petrolyo bukas. Parang hihimatay na ko sa no? Yung pagtaas. Sa aabuting presyo. Wow, ha? Hanggang saan kayo? Mr. President, baka naman pwedeng palambing uli, ha? Abay, baka pwedeng isuspend muna yung excise tax sa kabat. Hindi, ang problema kasi, sa petrolyo, ha? iniintay kasi nila yung 15 days mula doon sa publication.
O, wala pang 15 days. Akala ko ba nasa National State of Energy Emergency tayo? Di ba? Kailan mo bang hintayin yun? Kaya Ha? nga eh. Nasa National State of Energy Emergency po tayo. Ibig sabihin, emergency ho ang sitwasyon natin sa larangan ng enerhiya. Ano ho? Samantala naman, standby pa rin po sa report. Ito pa, ay kanina yung presyo ng petrolyo. Ito naman, yung halaga ng ating piso kontra dolyar, abay lalo pa hong sumadsad sa pinakamababang palitan. 60 pesos and 69 centavos sa bawat dolyar. Samantala sa ating pong TNT Global News, Indonesian UN peacekeeper patay sa pagsabog sa Lebanon. Sa sports, De La Salle Lady Spikers pasok daw po sa Final Four sa UAAP Season 88. At sa showbiz, Jake Cuenca at Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo nagpalitan na ng kanilang sweet comments sa IG. Ano kayong sweet comments yun? Alam mo ba? Hindi nabanggit sa akin eh. Kapag, Hindi na chika ni Maring Rabia eh. Kapag ka ba'y nakipagpalitan ng sweet comments, anong sweet comments ang magiging kapalitan mo? Wala, depende kung sino. Bawa, I miss you. Pwede. Yan. Diba sweet comment yun? Oo. Okay, Pero it doesn't mean na kapag nagsabi ka ng I miss you, meron ng something agad sa inyo. I don't miss you. Iba naman yun. TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:34 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. TNT Tomorrow's News Tonight. Naku, shoutout daw muna kay may pinapa-shoutout si Mark James Garobo Pascual, yung ating sinakyang Grab. Apo Mark James Garobo Pascual. Abay kanyang gustong batiin ng naimbag nga rabi, apo. Si kanyang tita Tinalin Sagon na mula po niya sa may General Natividad, Nueva Ecija. Ayan. And of course, sa Fabros family. Yun. Abay, magandang gabi po sa inyo dyan sa may General Natividad, kay Tita Tinalin Sagun. Ang pagbati mula kay Mark James Pascual. Drive safe, Mark James, ha? Samantala naman ay abang kinokontak si Grace Ansano. Shoutout kay Miss Grace, tinatawagan ka na. Ayan, Grace, paki-open mo na. Sabi no Jose Tapang, baka pwede ho paki-shoutout din kay Mary Ann Pomer at Sakina Salim, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang inyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, abiso po sa mga motorista, naglabas daw po ang Department of Energy ng Oil Price Adjustment ngayon pong Semana Santa simula bukas, March 31 hanggang Abril 6. Isang press conference binabala ni Energy Secretary Sharon Garin na maaaring pumalo daw po sa halos 145 pesos ang bawat litro ng diesel, higit sa 153 piso. 153 pesos naman ang bawat litro ng diesel plus, habang higit naman sa 169 pesos ang kada litro ng kerosene. Posible namang sumipa ng hanggang 114 pesos ang bawat litro po ng gasolina, depende sa klase nito. Inanunsyo rin po ni Secretary Garin na may paparating na 900,000 bariles ng diesel o krudo sa bansa ngayong pong Abril. Ayon po sa kalihim, 300,000 bariles ang magmumula sa bansang Malaysia at Singapore sa entrada ho ng susunod na buwan, Abril, habang tig 300,000 bariles naman ang magmumula sa India at Oman sa kalagitnaan at dulo ng Abril. Inasa namang tatagal sa average na 50.94 days ang oil supply ng Pilipinas, mas mataas kumpara sa average na 45 days noong nakalipas na linggo. Sa pagtaya ng Petron, kung saan namumuno si Ginoong Ramon Ang, baka raw umabot yung kanilang supply ng krudo hanggang Hunyo. Ang inaasam-asam mo natin mga kababayan, maging mura yung presyo. Talaga naman. Samantala, dakuan muna natin ang Central Luzon at 3 lalaki na nalunod sa Nueva Ecija. Yun, natagpuan na daw po. Ang detalye balita mo yan, RH25, Grace Ansano. Ises, Ray, dead on arrival na nang isugod sa pagamutan ang 3 kalalakihan. 2 dito ay magpinsan. Batay sa report ng Muñoz City Police, pasado 1:00 kaninang hapon nang mag-inuman ng 3 at nagkayaang lumusong sa malalim na bahagi ng irrigation. At posible raw na nasa impluensya ng alak, kaya ito sila hindi na nakaahon. Subalit hindi na nga ito mga nakaahon ng 3 at sa tulong ng CDRMO Muñoz at gayon din yung mga residente, isinagawa ang search at retrieval operation at mag-aalas 5 na nang ma-recover ang magkakasunod na mga katawan ng 3
Kinilala ang mga biktima na sina Elmer Benavides, 46 na taong gulang, residente ng barangay Naglabrahan sa Gimba, Nueva Ecija, at ang pinsan nitong si Ruben Benavides, 31 years old, isang security guard ng naturang barangay, habang kasama ring nalunod at namatay itong si Jomar Gobrin, isang security guard at residente naman ito mula sa Bonot, Matnog, Sorsogon na dumayo lamang. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa insidente. Yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Great Vera Tanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dami mga kababayan natin nakatutok sa balitaan ng DZRH. Sina Jennifer and Lani, abay sila daw po'y nakikinig ngayon. Nanonood dyan sa may bansang Cambodia. Uy, good evening. Kumusta na kayo dyan sa Cambodia? Kumusta ba ang petrolyo dyan sa Cambodia? Sadin. Yes, go ahead. Ito. Nakabili na daw po ang Petron Corporation ng 2.48 million na bariles ng krudo mula sa Russia, kung kaya't may sapat na supply ng petrolyo hanggang buwan ng Hunyo. Nilinaw ng Petron na hindi ito karaniwang ginagawa o business as usual outsourcing strategy, ngunit kailangan nilang gawin bilang extraordinary emergency measure. Ito po itugon sa patuloy na geopolitical at supply chain disruption kaugnay ng kaguluhan sa gitnang silangan. Una nang iniulat na nakupo ng Petron ang higit sa 700,000 bariles ng Russian crude oil nitong nakalipas na linggo. Ang Petron ay mayroong 30% market share sa lokal na supply ng petrolyo. Nabawasan naman ang bilang po ng mga nagsarang gasolinahan bunsod po ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon po kay Philippine National Police spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, mula sa kabuuang 425 nagsarang mga gasolinahan, ito po ay nabawasan at naging 365 na sa ngayon. Una po itong nabawasan sa bilang na 369 hanggang sa ito nga po ay naitala ngayon sa 365 na saradong mga gasolinahan. Sa isang press conference sa Campo Crame, sinabi ni Tuanyo na ang pangunahing dahilan kung bakit nagsara ang mga gasolinahan ay bunsod na walang delivery ng petrolyo, habang yung iba naman ay wala talagang stock na krudo. Nabawasan na niyang bilang ng mga nagsarang gasolinahan, magkaroon na ng bagong delivery o nagkaroon ng restock ng petrolyo, kung kaya't sila ay nagbukas muli. Samantala, umabot naman sa higit 82,000 ang nakinabang na pasahero sa unang araw ng libreng sakay sa lungsod ng Maynila, o halos 100,000. Ito po'y batay sa pinakahuling datos ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sa kabuuan, nasa 1,000 public utility jeepney ang bumiyahe ngayong araw sa iba't ibang ruta ng naturang lungsod. Layunin nito na maibsan ang gastusin sa pamasahe ng mga commuter, Manilenyo man o hindi, lalo na sa mga araw na makapal ang volume ng mga pasahero. Libre! Uy! Libre ang kailangan natin. Libre daw po ang pagdaan sa Cavitex sa C5 Link Segment 3B sa buong buwan ng Abril. Pwede bang ilibre na sa NLEX sa SLEX? Mukhang imposible yun, ano? Hindi, may diskwento yata sa mga nagbumibiyahe ng mga basic commodities, ano po. Ito po ang anunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagbubukas ng 2 kilometrong 6-lane toll road na nagdurugtong po sa Merville, Parañaque hanggang sa C5 Road sa Taguig ngayong pong araw na ito. Dahil po sa naturang bagong connector, magiging 15 minutos na lamang ang travel time mula Parañaque patungong Taguig o BGC na inasang makababawas sa congestion o matinding traffic sa Sukat Road at C5 Extension. Bukod po dito ay magiging mas mabilis ang access sa Cavite at BGC sa Taguig, habang alternative route din ito sa South Luzon Expressway at Skyway. At napakalaking bagay yan dahil sa malaking savings sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa, kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo, ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings siya.
Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. At bukod pa ron ay nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman mapagbigyan ng ating mga kababayan. Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, naku po, lalo pang sumemplang ang halaga ng piso laban sa dolyar. Batay po sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 69 centavos mula sa 60 pesos and 55 centavos noong Biyernes. Sa pagbubukas ng trading, lumagapak ang piso sa 60 pesos and 84 centavos bago nakabawi sa 60 pesos and 55 centavos hanggang sa magsara sa 60 pesos and 69 centavos. Ito na ang pinakabagong all-time record low sa halaga ng piso laban sa dolyar. TNT Tomorrow's News Tonight. Magharap naman impeachment complaint sa Kamarang dalawang abogado laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia at 6 na iba pang mga commissioner ng COMELEC. Sa 26 na pahinang reklamo na iarap ni Attorney Eldrive Marvin Asiron at Attorney Sikini Labastila, nakasad daw po ang 4 na grounds sa impeachment. Kabilang po dito ang paglabag sa Automated Election System Law dahil sa paggamit umano ng hindi beripikadong software sa higit sa may 110,000 automated counting machines noong 2025 elections. Inakusan din nila ang mga opisyal ng poll body na betrayal of public trust dahil sa paggamit daw po ng hindi otorisadong data center 3 na dinaanan ng lahat ng election results bago nakarating sa transparency serves na nagresulta umano sa delay o pagkabalam ng datos para sa monitoring groups. Samantala, balita naman tayo mula sa SC pa rin na ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque laban sa House Quad Committee kaugnay na investigasyon sa mga pogo. Sa naging desisyon ng mataas na hukuman, diniklara nilang moot and wala rin daw po itong saysay matapos nabawiin ng komite ang contempt order laban kay Roque at dahil na rin sa pag-adjourn ng 19th Congress noong June 2025. Nauna rito ikinwestiyon ni Roque ang inisyong subpoena at contempt order ng Kamara kung saan iginiit niya ang paglabag sa kanyang right to privacy at karapatan laban sa self-incrimination. Gayunman, nilinaw po ng Korte Suprema na ang mga legislative inquiry ay otomatikong nagtatapos kapag nailabas na ang final report o kapag tapos na ang session ng Kongreso. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa pong global news, Indonesian UN peacekeeper abay patay daw po sa nangyaring pagsabog sa bansang Lebanon. Report mula kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Patay ang isang Indonesian peacekeeper ng United Nations matapos sumabog ang isang projectile sa kanilang pwesto sa southern Lebanon. Ayon sa UN peacekeeping mission na UNIFIL, nangyari ang insidente malapit sa village ng Adshit Al-Qusar noong linggo, kung saan isa pang peacekeeper ang kritikal ang kondisyon habang 3 pa ang sugatan dahil sa umano'y indirect artillery fire. Ayon sa UNIFIL, hindi pa matukoy kung saan ang galing ang sumabog na projectile at nagsasagawa pa ng investigasyon. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina. TNT Sports and Games. Sa sports, the LSU Lady Spikers pasok sa Final Four sa UAAP Season 88. Ang detalye balita mo yan, Kyle Bulyas.
Pasok na sa Final Four ng UAAP Season 88 Women's Volleyball ang De La Salle University Lady Spikers. Kasunod ito ng kanilang sweep victory laban sa University of the Philippines Fighting Maroons sa second round of eliminations. Nananatiling undefeated ang La Salle sa season na ito at sa scores na 25-15, 25-18, 25-20, nakuha nila ang kanilang ikasampung sunod na panalo. Nanguna rito ang team captain na si Shavana Laput with 16 points at si Angel Canino with 15 points. Samantala itinanghal namang player of the game ang rookie setter na si Ashana Nunag with 15 excellent sets at 2 service aces. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias. At ngayon sa ating showbiz, Jake Cuenca at Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo, abay nagpalitan daw po ng sweet comments sa IG. Report mula kay Don Carlos. Don. Matapos maispatan sa isang public place itong nakalipas na linggo, pinaingay muli nila Jake Cuenca, Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang social media. Ito ay dahil sa isang picture ni Rabia sa bansang Thailand na may caption Wedding Season. Sa kanyang post, isa sa pinakauna at pinakamaraming likes ang comment ni Jay na breathtaking, definitely not looking at the elephant. Na agad namang nireplyan ni Rabia at tinag ang aktor at sinabing keep looking with matching smiley emoji. Bago pa ito, nakita ring magkasama ang beauty queen at si Jay sa birthday party ng child star na si Shanna Stevens. Bagamat wala pang official confirmation, maraming netizens na ang napatanong sa kung ano ba ang real score ng dalawa. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Salamat, Don. TNT Tomorrow's News Tonight. Naku, nakakahawa raw yung bati kanina. Si Ronnie Cruz, magandang gabi sa iyo. Si Romel Livid, ha? Maging si Leo Havare, Salvacion Escobar, Jojo Mabalot mula sa UK, United Kingdom, Nottingham. Si Johnny Treyes mula sa Cebu. Bantayan, Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Si Filipina, wow, ang ganda ng pangalan, Filipina. Wow, Gohar, ha? Nung college ako, may friend ako na Filipina din ang pangalan. Oh, iba Pilipinas. Henry Doloan, maging si Juniper Arandia, Teresita, Cesista, Abdul Sayap. Rafael, mga ilag, maging si Jose, si Margarita Guevara, inilahat ka na. Hermie Esteban, at si Miggy Villarenante de la Cruz. Ayun. Batiin din natin. Mabuti nang tayo ang mauna, Lakay. Kanino? Ito na. Yan! Happy birthday. Sige, sino? Happy birthday kay Lakay Raymond Dadpaas tomorrow. Happy birthday. Naway mabusog mo kami. Yan. Isa pang bagsak. Happy birthday. Yan. Ayan nalagay. Ayan ha. Yan ang mensahe namin sa iyo, Lakay Raymond, ha? Happy birthday, Lakay Raymond Dadpaas in advance para bukas. Ayan ha. Alright, salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Larry Sigua, maging si Bentong, at marami pang iba. Nanay Carmen. And Mami Emmy. Thank you sa buong person ng DZRH News Team, sa ating mga nakagapay sa DZRH News Center, sa DZRH Radio TV, maging sa digital at sa DZRH Malanday Transmitter. Yan po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:01 ng gabi.